Masayang araw mga ka-PL! Naku po, maliban sa video inilabas kahapon ni Saldico mga kababayan, ngayong umaga lang mga kababayan, meron na naman pong panibagong video inilabas si Saldico. Ang kasamaang palad mga kababayan, ikinanta niya po kasama na si Sandro Marcos na taon-taon pala di umano ito, mga kababayan, meron ding insertion at sumatotal ng mga insertion na ipinapasok nitong si Sandro Marcos, mga kababayan. Aba, bilyones din po, 50 billion mahigit, nagagalit pa kapag hindi daw pinayagang isama yung kanyang insertion, mga kababayan. Nako, Sandro Marcos, kabata-bata mo pa, kawatan ka na. Ha? Ang lakas mo mag-deny. Pagdating sa mga paratang sa ama mo, dinideny mo, ikaw din pala, meron ka rin palang mga insertion, Sandro Marcos Pero yung lugar mo, yung distrito mo, ang mga flood control project, palpak, tibag ang mga semento, nagkukumahog kang ipinaayos, yung mga flood control mo, ayon yan, kay Congressman Paulo Pulong Duterte, na nagkukumahog ka daw, na ayusin yung mga flood control project mo, pero lintek, Sandro Marcos, ang mga insertion mo, o maabot na pala ng 50 billion ayon kay dating Congressman Saldico. O ito po yung video, panibagong video, pinakabagong video. Etong umaga lang mga kababayan na inilabas po ni dating Congressman Eli Saldi o Saldico. O panoorin na po natin. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget.
Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarin Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Kita nyo na. Sandro Marcos, nagalit ka pa kasi kulang daw ng 8 billion. Sabi ni Saldico, grabe ka boy. Ang kapal na ng mukha mo, bata-bata mo pa. Manang-mana ka sa lolo mo, sa tatay mo, ikaw, magkaparehas kayo. Pare-parehas kayong kawatan. Pero ang sarili mong distrito, litse ka, yung flood control sa distrito mo, hindi mo mapaayos-ayos. Ngayon nagkukumahog kang ipaayos kasi mabubuking ka na. Wag mo nang ipaayos yan.
Hayaan mo nang sira yan. Total, galit na sa inyo ang tao eh. Hindi natin alam kung ano ang kayang gawin sa inyo ng mga tao dahil dito sa mga pasabog ni Saldico. Iwanan nyo na yan. Lumarga na kayo. Lumayas na kayo. Bit-bitin nyo na lang yung mga perang ninakaw ninyo. Eh hindi man galing sa akin yan. Kanino galing? Ayan, maliwanag. Kay Saldico. Ha? Insertion, bilyon-bilyon ang halaga, nasaan napunta? Oh, meron kang pinapagawa na flood control, pero sira, palpak. Eh di substandard yan. Ibig sabihin, mas malaki ang ikinupit kaysa ipinanggawa ng flood control dyan sa distrito mo, Sandro Marcos. Hindi ka na nahiya, kabata-bata mo pa, unang termino mo pa lang, nagnanakaw ka na. Antindi mo, Pogi. Ang tindi mo, Pogi. Hindi ka mapanin. Masyadong namamayagpag sa politika, nalaos ka na kaagad, boy. Pero siya nga pala, dating Congressman Saldico, marami po kasi nagtatanong, sir, kung sino etong si RR, double R, sino po yung RR na yan na pinagdadalhan at minsan sa kanya pa nang gagaling yung mga mali-malitang pera. Yan, kasi merong nagsasabi na baka lang naman, hindi po ito sigurado, na baka daw sa social media, ito sabi si Ralph Recto daw, no? Excuse me, si Ralph Recto, meron pang isang na-post ni Ruben Agbanson, mga kababayan, itong si Ryan Ranada Remigio, triple R naman yan. Pero kung babasihan natin yung pangalan at apelyido niya, double R lang, Ryan Remigio lang, mga kababayan. Yan, nagtatanong na naman po, hindi kami nagpaparatang. Sino po nga pala, Saldico, si RR? Sana pangalanan po ninyo para magkaroon po ng kaliwanagan sa ating mga kababayan. Kasi kung sino-sino na po ang pinagbibintangan. Uulitin ko, merong si Ralph Recto, merong nagsasabi na si Ralph Recto, meron naman nagsasabi si Ryan Remigio. Sana po, Congressman na Saldico, sa susunod po na ilalabas nyo na video, isama nyo po na pangalanan o kumpletuhin na banggitin kung sino po itong si RR. Pero uulitin ko po sa inyo mga kababayan, repaso lang tayo doon sa kapirasong video inilabas po ni Saldico. No, alam na natin si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos na talagang meron silang mga insertion. Sabwat sila mga kababayan dito sa limpak-limpak, bilyon-bilyong salapi na ninanakaw nila mula sa kaban ng bayan. Pero ang nakakapagtaka at nakakapagpantig ng tenga. Hindi lang yung nakapagpantig ng tenga, kundi nakakashock, ika nga, mga kababayan, walang iba. Itong si Sandro Marcos, na unang termino pa lang, meron ng mga insertion, naku po. Grabe bagitong-bagito sa pagiging kongresista. Kawatan na. Grabe ka, boy. Ang kapal na mukha mo, boy. Hindi ka na nahiya sa mga kailyan mo. Kailyan ba tawag doon? Basta kapwa Ilocano. Di ka na nahiya. Kamusta naman po kayo, mga kababayan naming Ilocano, lalong-lalo na sa baluarte ng mga Marcos dyan sa Ilocos Norte. Kumusta po ang lugar ninyo? Napapangalagaan ba kayong maigi ng inyong kababayan na kasalukuyang presidente at kongresista po, itong anak niya, dyan sa lugar ninyo? Paki-comment po, magbabasa kami. Baka meron pong iba dyan sa inyo nakakaalam ng mga flood control na palpak sa distrito ni Sandro Marcos. Paki-comment po na mapag-usapan po natin sa susunod po na video. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas at huwag ang mga kawatan. Ayos! Pulboron pa, boy!